Scorpio, ito yung reading mo for the month of August. Alamin natin yung overall energies mo regarding sa iyong career or business, sa financial or kabuhayan, or pagdating sa iyong love life. Maraming salamat Scorpio sa iyong support kung lagi kang sumusubaybay sa aking mga readings. At kung matagal ka na rito, at para naman sa mga bago, please don't forget to subscribe, like, or follow. Patap na rin po yung bell icon. Shoutout na rin sa ating mga channel members at saka page subscribers. Yung mga names nyo po, naka-flex po sa end itong ating reading. Para naman sa mga interesado, mag-inquire, mag-avail ng personal readings ko. Basahin nyo lang yung nakalagay sa description nitong ating video. Tignan na natin ano yung mga overall energies mo ngayong August, Scorpio. Excited ka na bang malaman? Ang unang-una mong overall energy ay trader. Exchange energy to create abundance. Wow! So, nakasalalay sa'yo yan. Kung ikaw ba ay mag-create ng abundance, i-explore mo yung iyong mga connections. Time ng pagmamarket. Ayan. Kumbaga, ayan. Kung may mga products ka, itong August, yan. Po-promote mo yung mga products mo. Or makiki-collab ka. Hummingbird spirit. Be here now. So, it's keeping your focus dito sa iyong present. Evaluate pa natin further itong mga energies nyo. Latag lang muna natin. Pagdating naman sa kabuhayan, financial, career, or business, kuha tayo ng isa. Meron kang alchemy. So, parang ano ito? Magician. This is transformation. Pagdating ng isa iyong career or kabuhayan. Kuha rin tayo pagdating sa love life mo. So, i-discuss natin yan mamaya-maya. Ilalatag lang muna natin yung mga cards mo. Love life, ay don't want to hear it. Uy, nagbibingi-bingihan or ayaw ng makinig. Pwedeng sawa na. Masakit na yan sa tenga niya. Paulit-ulit na. Okay? Or pwedeng in denial kasi ayaw niyang marinig eh. No? Pwedeng ganun. O, meron ka ring the devil card, Capricorn energy. King of Swords, air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. Eight of Cups. Judgment card. And Page of Cups, water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Ikaw or kapareho mong water sign. Wow! So, nakikita ko dito is merong magician energy talaga from the tarot. Kasi you have here the trader card, which is paano mo i-convert itong energy na to. It's about creation. Ganon din pagdating sa financial kabuhayan mo, career or business. Magician energy. Kumbaga, parang ang sinasabi dito, ayan, exchange energy to create abundance. So, this is, sabi ko nga kanina, parang marketing, pinopromote mo yung products mo or services mo. Kumbaga, this is making connections. Ayan, pwedeng may mga bago kang makakakilala na magiging stepping stone mo para magkaroon ng mga changes dito sa kalagayan mo or sa project mo or negosyo mo or career mo. Ayan. And this is also a card of abundance kasi nga ang nakikita ko dito pwedeng marami kang makikilala. So, yun yung mga connections mo para
kung meron kang mina-market dito na services mo or negosyo mo, produkto. So, the more na malawak yung mga connections mo, and then, merong mga opportunities. Sabihin na natin, yan, may mga magbubukas na opportunities sa iyo. So, pwedeng yung iba dito, lumawak yung ninyo, contacts ninyo, kaya yung negosyo nyo medyo magbo-boom ngayong August. Yung sales ninyo medyo aangat. Ayan. So, sabihin na natin, may mga connections na magbe-benefit ka, makakatulong sa progress ng project mo or negosyo mo, kung ano man itong mina-market mo, pinopromote mo. Trader, pag sinabi nating trader, may exchanges. So, hindi lang lahat ito free. Kumbaga, mamumuhunan ka rin dito, may mga bagay ka rin iti-trade kapalit netong maa-acquire mo. So, kung may mga ma-acquire ka, is because meron ka ring inilabas, kumbaga, may ginawa ka to achieve that. Diba? Trade lang, parang palitan lang. So, may ibibigay ka sa kanya, and in return, meron ka ring makukuha doon, no? So, parang, kumbaga ngayon, nowadays, wala na talagang free, diba? Yun nga, ilay ko sinasabi sa mga live ko, wala na talagang free ngayon. So, yan, kailangan mong mamuhunan dito, kailangan mong mag-trade para doon sa gusto mong ma-acquire, ma-accomplish, no, na goal mo. Kumbaga, nag-i-exchange lang kayo na kung ano yung pwede mong ibahagi sa kanya or sa kanila, ikaw ganun din. So, ayan, kung ano yung mga talents mo, mga produkto mo, yung mga pwede mong ipang trade. Yun yung pinaka tools mo eh. Kung ano man itong mga resources na meron ka, ano man itong mga available na nasa sayo ngayon na pwede mong magamit, Scorpio, na pwede mong i-trade. Okay, at yun na nga sabi ko nga, magkakaroon ka ng mga opportunity dito. And may mga mamimit kang tao, mag-e-expand ka, no? Yun yung nakikita ko, expansion eh. Yun din pagdating sa iyong career, ayan, no? Sa career, business, kabuhayan mo, kaperahan, ganun din. May mga manifestations dito, magagandang manifestations dito. So, sasabihin ko na merong mga meron kang makikreate na kapakipakinabang or ewan ko, magiging mabenta. Basta parang lalawak pa lalo yung mga contacts mo rito. So, yan, kung sa career mo, ganun din. Parang merong halimbawa, merong nag-refer sa'yo dahil natuwa sa, sa performance mo or sa serbisyo mo or product mo. Basta ganun eh, parang in return, natuwa siya doon, na-satisfy siya doon sa naging transaction ninyo to. So, pwede kanyang i-refer. So, yan, nakikita ko may mga referrals, may expansion pagdating sa business, sa career, mabibigyan ka ng break or opportunity dahil sa mga connections mo na sila yung makakatulong sa iyo dito sa iyong expansion ng career, business, pera. So, nakikita ko dito, pagdating sa financial is, yun na nga, kung maganda yung takbo ng career mo, or na-promote ka, or maraming tanggap, yan, sabihin na natin, di maganda yung flow ng pera ngayong August. Yun yung nakikita kong pattern. Wow! So, nakikita ko dito, present energy. So, nakikita ko good things or wonderful things are unfolding sa iyo dito sa present mo, sa August mo. So, kailangan mo mag-pay attention dito sa present. Parang nandito lahat eh. Nandito yung opportunity, big break, yun nga, parang transformation. Andito yung good stuff ngayong August. Ito na, kumbaga, ito yung moment mo. Ito yung time mo, Scorpio, ngayong August. Yan, nagawin itong mga to or ma-experience itong magagandang expansion or transformation. Kasi may transformation, sabihin na natin, may mga magagandang changes or improvements din eh. Hindi lang about opportunities. So, this is not an energy, this is not the time na mawala ka sa focus.
So, alamin mo yung mga dapat mong bigyan ng focus dito sa present mo, which is itong month ng August yung tinutukoy kasi August itong binabasahan natin. Basta mag-focus ka lang dito sa iyong present situation, dito sa present moment mo. And ito rin yung moment na, yan, meron kang mga ma-enjoy dito na mga magagandang bagay. No? Kumbaga, sweetness and sustenance is available to you ngayong August. So, mag-focus ka lang muna sa isang bagay na pinaka-importante dito sa iyong present, dito sa month ng August. And makikita mo na magbubunga ng maganda yung mga yan. Okay, huwag kang maging, yung scattered brain na paiba-iba. Mag-focus ka lang muna sa isa. Etong August. Yun yung nakikita ko. And huwag mo na munang i-concern masyado yung sarili mo or worry yung sa future or lalo na sa past. There is no reason na lilingon ka pa sa past. Ang importante talaga dito is yung present mo, which is itong month ng August. Diyan ka mag-focus kasi nandito yung good stuff lahat. Nakikita ko. Okay, yun nga lang, medyo maasim pagdating sa love life mo, no? Na-discuss na natin itong mga to hanggang dito sa career kabuhayan mo. So, pagdating sa love life mo, inaasim. Meron ditong in denial. Pwedeng nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa truth. Pwedeng may mga red flags na ini-ignore. Kasi nga, pwedeng hindi niya matanggap yung reality. Ikaw man yan o yung person mo. Or meron ditong parang nagtitengang kawali na halimbawa, pag sinabi nating nagtitengang kawali, parang walang kwentang pagsabihan kasi nagbibingi-bingihan nga eh. O, ayaw kanyang pakinggan. Hindi siya open. Ayan, sabihin na natin. Trying to avoid, ayan. Parang ganun. Trying to avoid energy. Keeping you a secret. Okay, yung iba dito, hindi pa kayo pinapakilala sa magulang, sa pamilya, sa mga kaibigan. Parang siguro iba sa inyo nafe-feel nyo parang may something weird dito sa relationship namin kasi parang hindi ka niya nilalantad sa public. Kahit sa FB hindi niya nilalagay na ikaw in a relationship with ganyan-ganyan or married to ganito-ganyan. Basta merong something na parang secret, parang ang feeling mo secret yung relationship nyo or parang hindi ka niya nilalantad sa public, no? Kumbaga, hindi kanya binibigyan ng label or title. Parang ganun. Parang yun. Parang walang solid na pinapakita niya. Eto, Mrs. ko. Eto yung jowa ko. Talagang pinangangalanda ka niya sa universe. Pero parang dito sa connection niyo, parang hindi ganun. Okay. Alam mo, Scorpio, kung ikaw man tong pinatatamaan ng cards mo dito. So, merong mini-mention dito na pwedeng nag-i-illusion. Either ikaw yung nag-i-illusion o ikaw, siya. Oo, baka talagang wala naman talagang label. Kasi wala naman talaga. Kaya siguro, pwedeng yung isa, parang obsessive or yung nagpapantasya lang, sabihin natin, nag-i-illusion, nagpapantasya kung sino man sa inyo to, bahala ka nang mag-relate. Kaya siguro, na-expect mo na ilalantad ka niya, pero baka kasi, nami-misinterpret mo siya, akala mo meron kayo, pero wala naman talaga. Tapos sasama yung loob nung isa sa inyo, ewan ko kung ikaw yun o siya. Pero this is just a fantasy. Pwedeng mga illusion or delulu yung isa sa inyo rito na akala meron kayo pero wala naman talagang kayo. Ayan. Kaya siguro hindi ka niya mabigyan ng label or hindi mo siya mabigyan ng label kasi wala namang talaga. Okay. So, yan. Pwedeng may Capricorn energy nga dito with the Devil card. Merong toxic energy dito with the Devil card. Pasensya, nag-pause ako. Nahulog yung mga bara ko kaya baka makita nyo weird yung itsura ng video. Nag-pause ako, guys. Sumabog, dumulas. So, pinulot ko pa.
Toxic talaga to. Kasi parang ditong merong umaasa. Energy ng umaasa. From dito sa na-pick up ko energy din dito sa love reading mo. Sabi ko nga merong delulo dito. May nag-iilusyon na pwedeng wala naman talaga. Nagkakaroon siya ng obsession. Yan. Kung sino man sa inyo yan. Matinding attachment. And then, sasama yung loob niya. Pero, ang totoo, wala naman talagang label. Ang totoo niyan, pwedeng may nangyayari lang sa inyo, physical lang. Pero, wala talaga. Pwedeng naakit lang, nauobsess. Sabi ko nga, delulo or illusion lang ito. Natatrap lang sa ganitong klaseng connection, pero wala naman talagang patutunguhan. Yun yung nakikita ko. Okay, walang magandang mangyayari dito sa connection. Okay, yun yung nafe-feel ko rito. And pwedeng merong Capricorn energy. Okay, kung hindi naman ito related about, love life, Scorpio. Ibig sabihin lang nito, yan, may mga addiction, obsessions, dependency. Ito yung mga bad habits. Ito yung mga temptations, ayan, na dapat mong iwasan, pero alam mo namang bawal, alam mo namang masama, pero hindi mo mapigilan yung sarili mo. So, eto yun, alam nyo na yan, kayo nakakaalam ano tong mga temptations sa buhay ninyo ngayong August. So, sabihin natin, may mga tukso, pagiging marupok, o yan, pwedeng this is about lust, sabihin na natin, yun nga, sa relationship, may nangyayari sa inyo pero wala talagang love. Parang friends with benefits, ganun. Yun yung setup ninyo. F-body. Okay? So, parang habang tumatagal, nalululong ka sa ganitong sitwasyon na mapa-relationship man ito, mapabisyo, hindi magandang habit, ayan, obsession, parang masyado kang masyado kang nahuhook dito. Sitwasyon man ito, tao o bagay. Okay? So, pagdating nga sa love, mukhang bad company ito. Yan, mukhang sabi ko nga, walang magandang patutunguhan, wala naman talagang love, pwedeng ganun, puro lust lang. Ngayon, pagdating sa career, ito ay pagiging trap sa isang situation na alam mo, ayan, pwedeng toxic work environment. Oo. Pwedeng may mga dyan, bad influence dyan, or pwedeng may mga ano ba tawag dito? Mga toxic na katrabaho or toxic mismo talaga yung yung nature ng trabaho ninyo. Pwede rin namang ganun. May mga colleague na parang idadrag ka nila ibig sabihin parang maiengganyo ka nila sa hindi maganda nagawain Parang may mga ganong energy. Okay, ngayon, about finances, pera, ito ay mga bad habits mo. Like, halimbawa, palagasta ka or palasugal. Basta, ito yung mga unhealthy or masamang habits pagdating sa pera. Okay, when it comes to feelings naman, si King of Swords is not an emotional person. So, kung tao yung tinutukoy dito, ikaw man yan o yung person mo. Pwedeng itong person na to, mayroon siyang mataas na standards. Yan, mataas yung requirements niya pagdating sa kanyang lover, partner, or jojowain. Basta mataas yung standards na itong person na to. Tsaka, hindi siya emotional, hindi siya ganun ka-expressive, kaya parang pwede mo siyang ma-misinterpret na pagiging cold, detached, yan. Pwedeng may mga ganyang energy. Pagdating sa, kung sa relationship or love life, yan. Ngayon, pagdating naman ito sa career, yan, sa business, ito ay isang mentor, na masasabi natin na
kung ano man yung advice sa'yo nito, ito pwedeng siya yung huhubog sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng magagandang advices pagdating sa business, sa career, and makakapag-rely ka kasi itong tao na to is, kumbaga, sabihin na natin, meron na siyang napatunayan sa kanyang field, no, malawak na yung kanyang experience, wise siya pagdating sa mga ganyang bagay. So, yan. Or, this could mean, a challenging situation pagdating sa sa career mo. Kumbaga, this is you na parang matcha-challenge ka. Yan. Kung ano man itong kakaharapin mo about your career na medyo challenging. Pagdating naman sa pera, yan, sa kabuhayan mo, ibig sabihin lang nito, paano maging disiplinado sa pag-handle ng pera, ng resources ng kabuhayan mo. Ito yung kailangan maging strategic or logical pagdating sa approach mo ng pagsusolve ng mga matters or pag-handle ng mga matters regarding money or sa kabuhayan mo. And nakikita ko rin dito sa combination na itong dalawang cards na to is kung ikaw to na wise, makakaisip ka ng way dito sa iyong pagkakasadlak sa devil card. So, pwedeng magkakaroon ka ng realization dyan. So, yan. Nakikita ko na this is you na naghahanap ng solution. Paano ka kakawala dito sa ganitong toxic na pagkaka-attach mo dyan. No? Sa pagkakasadlak mo dyan. Okay. Meron ditong aalis sa isang unhealthy or unhappy relationship. Yan. Meron dito, hindi na masaya. Alis na siya. Merong abandonment. Pag-alis, pagtalikod na sitwasyon sa love life man ito or sa career mo. Yan. So, yung iba sa inyo, kung hindi na kayo happy dyan sa kinilalagyan ninyo, mapa sa love life nyo man yan, nasa career ninyo, ibig sabihin, na kayo? Eskapo na kayo dito, tatalikuran nyo na yan, maghanap na kayo ng iba, na kung saan kayo, mas magiging successful or happy. Okay, this is leaving or abandonment. Pagdating naman sa financial mo, mas pinipili mong maging dito mas pinipili mo yung happiness kesa sa financial security. Yun yung nakikita ko. Meron kang mga willing i-sacrifice, iwan, para lang sa iyong happiness. Yun yung nakikita ko. So, in terms of career, romantic, at saka sa kabuhayan, financial mo. Yan yung energy na karagdagan na na-pick up ko. Dito naman sa judgment, there is realization. No? Sabihin na natin. Good news, kasi meron kang devil card. Ang ibig lang sabihin nito, siguro napagtanto mo na, Scorpio, ngayong August. Na wala na talaga mangyayari dito. Toxic itong connection na to. Toxic yung kinalalagyan mo dyan. So, ikaw na mismo. Ikaw ito na ina-assess mo na ano ba talaga, ano bang napapala mo dito. So, merong mga, yung iba, wake up call, no? Magigising na lang kayo. Ngayong August na, oy, ayaw ko na. Pagod na ako dito or wala nang nangyayaring maganda rito. Walang pupuntahan na mabuti ito. Ikaw ito na nare-realize mo na yung dapat mong ma-realize at mauumpog ka na, finally, nagising ka na. Okay? Kumbaga, sa pagkakagising mo dito, yun mas clear na Mas magiging clear na yung lahat ng bagay para sa iyo. Ano ba talaga yung dapat mong i-give up, baguhin dito sa sitwasyon mo. Okay, so pwede rin itong signal ng isang malaking transformation para sa iyo kasi nga na-enlighten ka na nagising ka na So this is you na natauhan and
Kumbaga, alam mo na yung mga dapat mong gawin na changes. Na-evaluate mo na. No? Yung iba sa inyo, pagdating sa pag-ibig, pwedeng ganun. Finally, na-realize nyo na, okay, wala nangyayari dito sa connection na to. No? Na ano lang toxic connection. So, pwedeng i-let go nyo na yung mga dapat nyong i-let go. Kasi dito may parang parang kaalis ka na dun sa ganong situation. So, nakikita ko yan. Sabi ko nga, yung pwedeng hindi ka na masaya dyan or alam mo na wala na talagang mangyayari dyan. So, yun yung isa sa realization mo dito sa judgment. Pagdating naman sa iyong career, ito yung yung iba nakikita nyo na talaga yung pinaka purpose ninyo. Okay? So, ito yung parang may marireveal sa iyo ano ba talaga yung niche mo. Ayan, para yung iba hindi nyo pa alam kung saan kayo successful. So, napipil ko dito sa judgment card, magkakaroon ka ng realization pagdating sa iyong kabuhayan or pagdating sa iyong career na kung ano ba talaga yung dapat mong pagtuunan ng pansin or ano rin yung mga dapat mong abandonahin na or i-let go or baguhin. Ayan. So, nakikita ko dito is changes, transformation, dahil dito sa mga bagay na nare-realize mo. Kumbaga, nagre-reflect ka kasi ina-assess mo ano na yung progress mo pagdating sa ganitong bagay o kamusta na. Ano na ba yung na-accomplish mo pagdating sa career mo? O yan. Or ano pa yung mga hindi mo na-accomplish or ano ba yung mga dapat mong baguhin? Kasi walang nangyayari. No? Parang yan. Nagkakaroon ka ng mga realizations pagdating sa iyong career purpose o sa kabuhayan mo. Ngayon, pagdating sa kabuhayan mo, yun, nagre-reflect ka nga, ano ba yung mga naging habits mo in the past? Ano na nangyari sa buhay mo? Diba? Yung mga ganun, ang progress mo ngayon? Kumbaga, nag-improve ba yung kabuhayan mo or hindi? Yun yung mga ina-assess mo. So, may mga nagre-reflect ka mula nung umpisa, mula sa past. So, ano yung mga learnings, ano yung mga realizations na yan na ngayon, nagsisink in na siya ngayon sa'yo ngayong August, no? So, this is your dawn of enlightenment ngayong August na ma-realize mo yung mga dapat mong ma-realize na mga pinagagagawa mo in the past and then kung ano yung mga willing ka na talikuran, abandonahin na, baguhin, no? Pagdating sa love life mo, pagdating sa career mo, or sa kabuhayan mo. Okay, nakikita ko dito sa iyong Page of Cups. This is, panibagong possibility pagdating sa pag-ibig or panibagong outlook. Parang merong something na nag-transform sa'yo. No? So, pwedeng nagbago na yung pananaw mo, nagbago na rin yung feelings mo about a person. So, sa love life yan meron ka ditong parang new possibility. So, sabihin na natin, pwede yung iba, this is a signal ng merong bagong connection na darating sa inyo. Pagdating sa romantic. Pagdating naman sa trabaho, sa career mo, this is panibagong prospect para sa iyo. So, hindi ko alam, pwedeng meron kang, may mga nai-imagine ka na bagong gusto mong itry or na-excite ka about something, meron kang mga bagong ideas. This is pagiging creative kasi, yan. So, nakikita ko, parang may mga naiisip ka na mga creative ideas pagdating sa iyong career or sa business.
Baka yung iba nakakaisip kayo ng mga bagong path na pwede ninyong i-explore, ayan, pagdating sa inyong career or sa negosyo ninyo. Yan, sabi ko, pwedeng na-excite kayo dyan, may mga bagong creative ideas na gusto nyong i-try, yan, pwedeng na-inspire kayo na nagawin yung mga bagay na yan. Pagdating sa pera, nako, ito yung mga unrealistic na financial goals mo. Ito yung nagde-daydream ka about ganito, ganyan, ayan. So, unrealistic, sabihin na natin, pwedeng suntok sa buwan. Okay, yun. So, pagdating sa pera, yan yung mga, mga unrealistic na ideas mo about money. So, tignan naman natin yung mga closing messages or advices para sa iyo. Intention, number 1. Sabi dito, what if the only resolution you made was to love yourself more? Okay, this is making yourself a priority. So, sa tingin ko ngayong August, this is you na bibigyan mo muna ng importansya yung sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo. Baka kasi nung mga nakaraan, puro yung ibang tao na lang yung inuuna mo, hinuhuli mo laging sarili mo. So, this is you. Setting an intention na gumagawa ka ng resolution na mas bibigyan mo rin ng priority yung sarili mo. Hindi lang yung ibang tao lagi. This time, ikaw naman. Ikaw yung first priority mo. Ease. Today, I allow life to be easy. Okay, this is taking easy. Taking it easy. Huwag masyadong ano ba tawag dun? Huwag masyadong mahigpit. Yan. Baka kasi masyado kang mahigpit sa sarili mo. Ito yung time na dapat, duwagan mo lang muna instead na masyado kang istrikto sa sarili mo or sa ibang bagay, kahit hindi sa sarili mo. Okay, this is a time to relax. Yun yung nafe-feel ko. Paminsan-minsan nga, mag-unwind ka naman. Bigyan mo muna ng time yung sarili mo. Ito nga yung nafe-feel ko eh. So, sabihin na natin, kung nung mga nakaraan, masyado kang puro trabaho na lang inuna mo, yung mga ibang bagay, and then hinuhuli mo yung sarili mo, nakikita ko this is a time na makakaluwag ka dapat to relax or maglaan ka ng time sa sarili mo or gawin mong priority yung sarili mo ngayong August, no? Kasi nga, nung mga nakaraan, wala eh, masyadong mahigpit yung schedules, and then lagi mo na lang naihuhuli yung mga needs mo. Yan. So, nakikita ko itong August medyo magre-relax or mag-unwind. Bibigyan mo ng priority yung sarili mo. Yun yung nakikita ko dyan. Beauty. Ano tong beauty? Today, you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond the shadow of a doubt that all is well in the world. Okay, take it easy nga. Kasi baka masyado ka namumroblema, nai-stress. So, this is a time na mag-relax, mag-take it easy. Hindi appreciate mo yung
i-appreciate mo itong mga moments na ito na na kahit pa paano nagbibigay sa iyo ng paano ba, ma-appreciate mo yung mga time na yan na lalo na kung lagi kang busy sa trabaho, magkakaroon ka ng time to appreciate yung nature. Halimbawa, nakapag-unwind ka kahit mga ilang araw lang. Ito yung it's you taking pleasure doon sa kahit na maiksing panahon na makakapag-relax ka, mapagbibigyan mo yung sarili mo. Ito yung nafe-feel ko eh. So, appreciating the moment. Kumbaga, quality time. Kahit sabihin mong hindi sobrang daming time yung nakaalat para dyan sa gagawin mo na, yung importante is na-appreciate mo yung no matter how short yung time na yun na meron ka, ang importante is na-appreciate mo yun. Ayan. Ito yung mga moments na na quality time nga eh. Sabi ko nga eh, quality time with yourself, with your family or loved one, pero more on yourself, yun nafe-feel ko. So, ma-appreciate mo itong time na ito na may spend mo sa sarili mo kahit gaano man kaiksi yan. At may growth sa'yo para ngayong August. So, ayan. Expansion, growth. Ayan, lumaki na yung puno. Oh, lumabas na siya doon sa kanyang greenhouse. So, nakikita ko may mga bagay ka na ma-outgrow ngayong August. Nagle-level up ka, nag-i-improve ka pa. May room pa para lalo mong ma-improve yung sarili mo or yung situation mo. Ayan, evolution, ayan. Ikaw ito na nakaka-experience ng leveling up, growth, expansion or evolution ngayong August. Ayan. Especially kung ikaw ay willing to leave your comfort zone. Ayan, may iba pang possibility na naghihintay sa iyo na lalo kang mag-grow, mag-expand, maging successful Scorpio, lalo na kung lalakasan mo yung loob mo, nalalagpasan mo yung mga limitations mo, yung comfort zone mo. Ayan. Ikaw ito na na mas aangat ka pa, mag-expand ka pa kung aalis ka sa iyong comfort zone. Ayan. So, nakikita ko merong opportunity for you to expand, lalo na kung willing ka na, ayan, magiging open-minded ka and malakas yung loob mo na mag-try ng mga bagay na hindi mo pa na-explore before. Yun na nga, yung lalagpasan mo yung mga limitations mo or aalis ka sa iyong comfort zone. So, yan, sana makatulong yung mga mensahe dito sa ating reading para sa iyo, Scorpio. Take care, good luck, God bless.